dami ng nagaganap sa ating bayan. Di ba't magandang mauna sa balita habang talaga namang napakainit pa? Ang pinakabagong mga kaganapan, pagbabalitang purong-puro, live reports at mga istoryang talaga namang ikaw ay gaganahan. Hatid ni na Julius Babaw at Erwin Tulfo, kasama sina Cheryl Cosim at Pia Guanyo. Magandang umaga bayan sa alas 5:30. Dito lamang. Through the Pahiyas Festival, the people of Lukban display their immense gratitude for the bounties they received from Mother Nature. Young and old share the burst of fervor and enthusiasm to embellish their houses with edible masterpieces. The whole town is filled with colors, noise, laughter, and admiration to this picturesque tradition that is unique in the world. Lukban will return the following morning to its peaceful rural rhythm where farmers plow their fields. Come harvest season, the beauty of the Pahiyas Festival will blossom once again. Live mula sa ABS-CBN News Headquarters, ito ang TV Patrol. Narito na mga mainit na balita sa Pilipinas. Presyo ng langis tataas ng 40 sentimo. Mga dokumento ukol sa mga kaso ng dating Pangulong Marcos nawawala raw sa PCGG. Mga labi ni Rico Yan hinatid na sa kanyang huling hantungan. Mabuhay kayo mga kababayan, ako po si Julius Babaw at para sa detalye ng mga balita. Tataas na naman ang presyo ng langis at ayon sa Shell, 40 hanggang 50 sentimo ang ipapataw nila sa presyo ng kanilang produkto. Hindi raw nila ibubuhos ang piso at 35 sentimo para hindi gaanong maapektuhan ang publiko. 30 hanggang 50 sentimo naman ang idadagdag ng Petron. Maaari pa rin daw itong masundan sa katapusan ng buwan. Ayon sa Energy Department, hindi nila mapipigilan ang pagtaas. Inihayag naman ni Pangulong Arroyo na hindi dapat nito maapektuhan ang presyo ng mga pangunahing bilihin. We feel that competitive pressures will dictate as to which oil company will increase by how much and when. Our only appeal at the Department of Energy is that if oil companies have to increase their local gas prices, that they do it on a staggered basis to reduce the impact to the consumers. The consumer buys food, the consumer pays for transport fares, and the consumer pays for consumer products. So that is what we have to work on. Mainit naman na naging pagdinig sa petisyon ng Meralco na makapagpataas sa singil ng kuryente. Narito ang report. Protest at debate ang kinahatnan ng unang araw ng public hearing sa petisyon para sa pagtaas sa singil ng Manila Electric Company. Nilinaw ng mga opisyal ng Meralco na 55 sentimo lang ang hinihingi nilang dagdag mula sa 6 na piso at 83 sentimong singil ngayon. Taliwas ito sa kwenta ng militanteng grupong Bayan Muna na 3 piso at 40 sentimo ang pagtataas. Hinimay-himay naman ng mga opisyal ng Meralco ang mga gastusin nila. Ayon kay De La Peña, 1994 pa sila huling nagtaas ng singil. Pero hindi pa rin kumbinsido ang mga kontra sa petisyon ng Meralco. Itinatago lang daw ng Meralco ang mas mataas na singil sa likod ng unbundling. Ang itinatago nila ay yung mga adjustments na nakabatay doon sa PPA, doon sa PRESA. Isang component na yung basic charge. Sa katunayan, yung basic charge nga for residential, ang singil ngayon sa amin ng NPC is more than 4 pesos per kilowatt hour. The balance is reflected in the PPA. Tiniyak naman ng Energy Regulatory Commission na diringgin nila ang panig ng lahat ng sektor bago desisyonan ang petisyon. Our job is to allow the investors to recover reasonable cost, a reasonable rate of return, and at the same time, reasonable cost to the consumers. Sa Biyernes, gagawin ang susunod na hearing at inaasahang mas mainit pa ang talakayan sa issue. Para sa TV Patrol, Charo Logarta, ABS-CBN News.
Ipinatupad na ang 4 na araw na trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno, pero nagdulot ng kalituhan ang unang araw ng pagpapatupad nito. Hindi naman daw ito sa pilitan ayon sa gobyerno, pero hirit naman ang pribadong sektor. Kayo na lang, may ulat si Miranda de Quiroz. Kung kailan araw na ng pagpapatupad ng 4-day workweek sa pamahalaan, doon di naglabasan ng mga tanong ukol dito. Nilinaw ni Labor Secretary Patricia Santo Tomas, di ito sapilitan sa hudikatura, lehislatura at local government units, pati na sa mga empleyadong di interesado dito. Every agency is supposed to promulgate its own rules kasi we have peculiarities nga in each of the agencies. Layo ng kautosang mabigyan ng karagdagang oras sa mga kawani para sa kanilang pamilya. Pabor ang ilan dito, nangako rin silang di maaapektuhan ng serbisyo sa mamamayan. We hope this can also reinvigorate the local tourism industry and consequently the local economy. Maski kulang yung halimbawa mga staff namin, meron kaming i-arrange sa kanilang mga work assignment na kailangan yung frontliners namin kailangan kompleto yan. Mabibigyan namin ng importance yung yung pagkulang namin sa pamilya. Di naman tutol ang publiko sa pinaikling araw ng trabaho ng mga taga-gobyerno. Mabuti rin makapahinga sila. Baka madagdagan ng sipag nila, hindi sila pagod. Baka makatulong yun sa sa traffic, di ba? Pero ipatupad man sa pamahalaan, malabong magkaroon ng 4-day workweek sa pribadong sektor. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines, dito angkop sa karamihan sa mga negosyo, lalo na sa manufacturing sector. Para sa TV Patrol, Miranda de Quiroz, ABS-CBN News. At sa aming pagbabalik, mga importanteng dokumento sa PCGG tungkol sa kaso ni dating Pangulong Marcos nawawala. Kung nais niyong magpadala ng pera sa mga mahal niyo sa Asia, mag-Western Union para umabot ito ng ligtas at agad. Dahil mas maraming tao sa mundo ang nagtitiwala sa Western Union sa pagtanggap at pagpapadala ng pera kaysa sa ibang money transfer company. Western Union, parang ikaw na rin ang naglagay ng pera sa kamay nila. Free home delivery to the Philippines. Call 1-800-325-6000 for more information. Sa hamon ng aming tungkulin, Once Upon a Time, Best Children's Program, General Programming, Weekly Division, Sineskwela, Best Children's Program, General Programming, Daily Division, Vote for Me, Best Public Service Announcement Campaign, ABS-CBN Channel 2, Most Child-Friendly Station. Kayo at ang mga kabataan na pag-asa ng ating bayan ang dahilan kung bakit namin nagagampanan ang lahat ng ito. Sa pagkakataon at tiwala na ibinibigay ninyo sa amin, maraming salamat po. Nawawala raw ang mga importanteng dokumento ukol sa mga kaso ni dating Pangulong Marcos. Lalo ngayong nalalagay sa alanganin ang pagbawi ng mga nakaw na yaman ng pamilyang Marcos at ng mga kaibigan nito. May ulat si Cheryl Mundo. Noong napatalsik si Ferdinand Marcos bilang Pangulo, marami siyang naiwang papeles. Importante ito sa PCGG para mapatunayang nangurakot nga si Marcos at mga kaibigan niya. Nawawala na raw ang mga dokumentong ito. We have encountered in our almost a year here situations where evidence we need cannot easily be located. For instance, many documents were taken by the Marcoses themselves to Hawaii. Hindi naman ito ipinagtaka ni dating Solicitor General Frank Chavez. Kakontsaba ng mga cronies ay nagbo-volunteer na maging fiscal agents. Kaya maraming mga nakawan, maraming mga dokumentong nawawala, maraming dokumentong nasisira, maraming dokumento din sigurong binenta. Anya nangyari raw ito dahil hindi nasuring maigi ang katauhan ng mga tinanggap na fiscal agents noong itinayo ang ahensya. Dahil dito nagbabala si Chavez na sa kakulangan ng ebidensya, mahihirapan ng gobyernong ipanalo ang mga kasong ito. Aminado naman ang PCGG. If what I was told was true, naturally it affected the criminal cases against Velasco. We are still trying to track down the evidence. Subalit ayon kay Yorak, hindi pa huli ang lahat. Umaasa pa rin siya na may babalik ang mga kinurakot ni Marcos sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Arroyo. Para sa TV Patrol, Cheryl Mundo, ABS-CBN News.
Inaasahan namang may gugulong na ulo sa Presidential Commission on Good Government. Ayon sa Office of the Solicitor General, kailangang masibak ang sinumang empleyado na mapapatunayang responsable sa pagkawala ng mga dokumento tungkol sa nakaw na yaman ng mga Marcos at ng kanilang cronies. Kumpiyansa naman si Pangulong Arroyo na sa ilalim ni PCGG Chairperson Heidi Yorak, mareresolba na rin ang mga kaso ng tagong yaman laban sa mga Marcos at sa kanilang mga crony. But that's my recommendation, that heads should roll among the old staff of the PCGG, like the persons who were responsible for the documents. Naniniwala ang prosekusyon na si dating Pangulong Estrada ang mismong matibay nilang testigo sa plunder case ito. Ayon kay Private Prosecutor Ricardo Nepomuceno, kailangan lang magsalita si Erap sa media para makakuha sila ng maraming ebidensya. Ayon naman kay Solicitor General Simeon Marcelo, gagamitin din ng prosekusyon bilang ebidensya ang interview ng aming kasamang si Pia Ontiveros kay Erap kung saan niya inamin ang pagpirma sa Jose Velarde account. Nagpakitang gilas naman ng mga abogadong tinalaga kay dating Pangulong Estrada sa pagdinig ng petisyong makabiyahe siya sa Amerika. May ulat si Nadia Trinidad. Hindi na bago ang mga argumentong inihain ng mga abogado ni Erap mula sa Public Attorney's Office sa pagdinig ng mosyon ni Erap na makapagpagamot sa Amerika. Pero ang sorpresang bumulaga sa madla ay ang pagpapakitang gilas ng PAO na di sila basta-basta. Very emotional, in fact, defending the accused in the case. There seems to be a very active cooperation among the defense lawyers now. That's why the prosecution must prepare very well. What we are doing now is to prove that we are concerned and we're after the welfare of the accused, and that's our mandate. We have no choice. Sa pamamagitan ng testimonya ni Dr. Dorita Evangelista, Chief Radiologist ng Veterans Memorial Medical Center, pinatunayan ng depensa na dapat talagang maoperahan sa tuhod si Erap dahil lumalala umano ang sakit niya. Di nagpatalo ang prosekusyon. Paano raw masasabing lumalala ang sakit ni Estrada kung kulang ang ebidensya? Inamin din ng doktor na nawawala ang ibang x-ray plates ni Erap sa veterans. In the 2001 report, there is this finding about osteoporosis. But in the 2002 report, the word osteoporosis is not there. So my conclusion is, perhaps the condition might have improved. Ipagpapatuloy ang pagdinig sa isang linggo. 2 pang doktor ang ipipresenta ng PAO. Hirap nga lang silang makipag-ugnayan sa mga testigo dahil di naman nakikipagtulungan sa kanila ang akusado. Para sa TV Patrol, Nadia Trinidad, ABS-CBN News. Susunod, isa pang Leia, sikat na sikat ngayon sa teatro ng Germany. Ano ang nararamdaman mo? Tila ba may nakatingin sa'yo? Buksan ang mundo ng misteryo at kababalaghan at makikita ng iyong mga mata ang kagimbal-gimbal na katotohanan. Verum est. Totoo ba ito? Nakilala ng gusto si Lea Salonga dahil sa tagumpay niya sa larangan ng teatro sa Amerika at London. Sa Germany, isa pang Lea ang sikat na rin ngayon sa teatro. Nakilala ng ating kasamang si Corina Sanchez ang isa pang dapat ipagmalaking Pinoy sa abroad. Narito ang kanyang report. I'll give you $1 million. Tulad din ni Lea Salonga na napili ng grupo ni Cameron McIntosh na gumanap na Kim sa unang pagtatanghal ng Miss Saigon sa London, si Lea de los Santos ay napili rin ng prestigyosong mga producer upang gumanap din Kim sa Miss Saigon sa pagsasaentablado naman sa Germany. The Germans had their first pick and was able to get 23 amongst the around 700 people who auditioned. And yeah, so I ended up in Germany. Mula nang maging tagumpay ang Miss Saigon sa Germany, sunod-sunod na ang mga papel na ibinigay kay Lea doon. Ikinamangha ng marami ito dahil kahit papel ng dapat para sa puti, ay napupunta sa isang Asyano. After Miss Saigon, I did Cosette and Eponine and Les Miserables, which was performed in Doomsport. After that, I was casted as Belle in Disney's Beauty and the Beast musical. It's
wonderful. It's like the animated film put on stage. Ich bin kaum gekannt, dann doch gebannt, unerwartet klar. And after that, I did Jekyll and Hyde as Lisa. At dahil niyakap siya at ang kanyang talento ng mga Aleman, hindi na nga siya nakaalis-alis doon. It's very difficult for me to let go of what I've built here somehow. I've built a home here, a career here. Nakagawa na rin ng mga CD si Lea doon. Nakamamanghari na ang magandang tinig ni Lea ay kanyang kinakanta sa salitang Aleman. Kahit sandali pa lamang siya doon. Pilit kaming nagpasampol. Dann fühl ich, sein ferner Arm berührt mich. Und wenn ich mich verlauf, schließ ich die Augen und er führt mich. Oh. Okay, what else? Isa na namang tagumpay para sa Pinoy sa mundo. Ich vermisse euch alle und wir sehen uns bald. Miss ko kayong lahat at magkita-kita tayo sa madaling panahon, sa lalong madaling panahon. Okay. Para sa TV Patrol, Corina Sanchez, ABS-CBN News. Magkasunod naman na pumanaw na ang mga national artists na sina Maestro Lucio San Pedro at ka Levi Celerio. Bilang paggunita sa mga nilikha nilang musika, nanawagan si Pangulong Arroyo sa mga himpilan ng radyo na patugtugin naman ang kanilang mga awitin. Naritong report ni Jing Castañeda. Sa ugoy ng duyan, ang awiting pinagtulungang gawin ng dalawang national artists, sina Levi Celerio at Lucio San Pedro. Si Maestro Lucio, kahit matandaan at may sakit, tuloy pa rin sa paglikha ng musika. Pagkaka-stroke na yon, pilit pa rin pumapasok sa isip niya na ito ay dapat niyang matapos. Makumpleto niya yung sarswelang yon. Simpleng tao lamang si Mang Lucio. Dito naghahanap ng kapalit na pera para sa kanyang musika. Kung alisin yung pagiging nationalismo sa paggawa ng tugtog. Ang kanya lang daw hinaing, sana'y magpaalaman lang sa kanyang pamilya ang mga musikerong gumagamit ng kanyang mga komposisyon. Parang biro ng tadhana, kasunod niyang pumanaw ang kaibigang si Maestro Levi Celerio. Yan ang ginagawa namin yan dun sa dining room ng vapor sa first class. I was playing the piano and he was writing the lyrics of this. Doon nagsimula yung sa uwi ng duyan sa gitna ng dagat Pasipiko. Mahigit 4,000 awitin ang nilikha ni Mang Levi. Ilan dito ay ang kahit konting pagtingin dahil sa isang bulaklak, Pasko na naman at sapagkat kami tao lamang. Pero mas naging tanyag ito dahil sa kakaiba niyang kakayahan, ang pagtugtog sa pamamagitan lamang ng dahon. Kita sila na hapon, nasabat, napagbintak ang gerilya. Hindi ninay niya, sabi niya hindi, ayaw maniwala, nilapan siya ng prueba. Sabi niya, busy siya, kumuha siya ng dahon. Hanggang sa huling sandali na natiling mga tunay na alagad ng sining, sina Mang Lucio at Mang Levi, at kahit pumanaw na'y mananatili silang buhay sa ating mga alaala sa pamamagitan ng kanilang musika. Para sa TV Patrol, Jing Castañeda, ABS-CBN News. Abangan ang pagbabalik tanaw ng ABS-CBN sa libing ni Rico Yan. Of the Philippines introduces the best news team ever to be assembled, delivering up-to-the-minute information from and about the Philippines 24 hours a day, exercising guts, wit, and substance for a deeper appreciation and understanding of events and issues that may alter the course of history. So hear all about it from the men of the integrated news and current affairs of ABS-CBN. Hinatid na sa huling hantungan ang mga labi ng ating kapamilyang si Rico Yan. Nag-uumapaw na pagmamahal at papuri ang inialay sa kanya ng mga kapamilya, kaibigan at mga tagahanga. Ang pagbabalik tanaw sa madamdaming libing na aktor sa report ni Linda Humilla. May isang oras din ang tinakbo ng funeral convoy mula Lasal High School sa Green Hills, San Juan hanggang Manila Memorial Park sa Parañaque. Sa daan pa lang marami na ang nag-aabang para tunghayan ang huling paglalakbay ni Rico Yan. Eksaktong alas 12 huminto ang karo, may 10 metro mula sa Musoleo.
sa harap ng nag-iiyakang kapamilya at nagkakagulong fans, iginawad na ang huling basbas. Guide us and lead us, Lord, as we, the family members, and everybody who has loved him. Be our guiding light, Lord. We thank you truly for giving Rico to us. Thank you, Father, as we commend Rico's spirit to your kingdom now. May our Lord Jesus Christ bring you unto himself. May he bring you to the eternal city, where you will find eternal rest with the Father, the Son, and the Holy Spirit. Binuksan ang kabaong para sa huling pamamaalam. Pansamantalang inilibing si Rico sa tabi ng yumaong lola sa nitsong inilaan para sa kanyang lolo na si Ambassador Manuel Yan. Ililipat naman ang mga labi ni Rico sa nitso sa gilid ng mausoleo makaraan ng ilang buwan. Bumaha ang luha sa Manila Memorial Park. Umapaw rin ang mga kaanak, kaibigan at mga katrabaho na nag-alay ng bulaklak sa puntod ni Rico. Matapos mailapat ang lapida sa nitso, naghanda na ang pamilya Yan para umalis ng sementeryo. Naihatid na nila si Rico sa kanyang huling hantungan. Para sa TV Patrol, Linda Humilla, ABS-CBN News. Magaling na artista at negosyante si Rico, pero lingid sa kaalaman ng marami, todo bigay ito sa pagkakawang gawa. Muntik na nga siyang huminto sa paggawa ng pelikula dahil dito. Ang report hatid ni Connie Season. Itong iba't ibang mukha na nakilala ng publiko bilang Rico Yan. Pero iilan lang ang nakaalam na isa siyang kabataang bukal sa puso ang pagtulong sa kapwa. Kasabay ng paghirang ni dating Pangulong Erap noong 1999 bilang Ambassador for the Youth at tagapagsalita ng DEX, itinatag ni Rico ang Pinoy Yan Movement. Pansamantalang naglaylo sa showbiz si Rico para tutukan ang samahang ito. Rico, out of his own pocket, ginastosan niya yung ibang mga trips namin. We call it a campaign for values. Makalipas ang isang taon, nabuwag ang Pinoy Yan Movement dahil sa kawalan ng pondo at suporta ng pamahalaan. Pero tuloy pa rin sa pagkakawang-gawang aktor sa pamamagitan ng Bantay Bata at Philippine National Red Cross. Wala akong makitang artistang babae na papalit sa akin. Siguro ka ako ikaw. Sabi niya, tita, sige. Si Rico was a very real person, you know. He had so much life. But at the same time, Rico was very in touch also with his humanity. Very inspiring person. Kahit ngayong wala na si Rico, mananatiling buhay ang adhikain niya sa pagtulong. Itutuloy ng pamilya niya at spiritual advisor na si Father Tito Kaluwag ang samahan. Pinangalanan nila itong Rico Yan Youth Foundation. Marami kaming natatanggap na tawag, balangan tigil yung phone, kung saan-saan, international na yan. Ang total na nasa bank ngayon is 75,825. Maikli man ang inilagi ni Rico sa mundo, pero para sa mga natulungan niya, mananatiling buhay ang kanyang mga alaala ng pagmamahal sa kanila, magpakailanman. Para sa TV Patrol, Connie Season, ABS-CBN News. Bihira sa mga kabataan ang handang harapin ang kamatayan. Pero may mga sandaling si Rico Yan ay nagpahiwatig ng kahandaan na anumang oras ay posibleng kunin siya ng poong lumikha. Pakinggan natin ang kantang hiling ni Rico Yan na patugtugin kapag siya ay atid na sa kanyang huling hantungan sa report ni Mark Logan. Take me to your heart, show me where to start. Bihira sa artistang kabataan ang tulad ni Rico Yan. Mapadrama o comedy man, kayang magdala niyan. Kung mawawala sa'yo, kung makapagpustahan ka sa akin. Kung manalo ako, may boyfriend ka, may pictorial ako. O kung matalo ako, hindi na kita guguluhin. Promise! Can't you believe in magic? Pero sa likod ng kinang ng pelikula o telebisyon man, may isang Rico Yan na handa sa kanyang patutunguhan, pati kanta sa kanyang huling hantungan, kanya ng pinaghandaan. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when
when no one is around, I drop my sword and I cry for just a man. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Alala ko wala nang gagahasa sa akin sa taping. Okay. Hindi ko man lang siya natikman. Mukha pa naman siyang masarap. At sabayan man ng katuwaan pagkawala ni Rico yan, hinagpis na dulot ng maaga niyang kamatayan, di matanggap ng magandang tanghali bayan. Ginagamit po namin yung salitang pamilya. Alam niyo po sa araw-araw na pagsasama namin, tunay na pamilya o higit pa ang nabuo po sa amin. Kaya po yung pagkawala ni Rico, hindi lamang po pagkawala ng isang artista, isang barkada, isang kaibigan, kundi isang tunay na kapamilya. Pero malungkot nga ba si Rico yan? Kung siya'y nariyan lang, eto kaya ang mensahe sa atin na nag-iisang si Rico yan? Kaya naman, let's not look at this as it's goodbye. This is an opportunity for us to move on. Para sa TV Patrol, Mark Logan, ABS-CBN News. Sa ngalan ng bubuo ng TV Patrol Weekly Roundup at officers and staff ng ABS-CBN International, kami po ay lubos na nakikidalamhati sa pamilya at mga kaibigan ng pumanaw nating kapatid na si Rico yan. Hindi ka namin malilimutan at magsisilbing buhay kang alaala sa aming lahat. Ako po si Julius Babaw. Maraming salamat sa inyo. TV? Pwes, damputin na ang video cam at ishoot ang pagbati sa mga kaibigan, mga tanong sa mga stars at ang inyong mga latest kagimikan. And go on the air sa pinakabagong segment sa TFC This Week kung saan kayo ang star at Telebida. Don't miss the chance to shine on TV. Ipadala na agad ang inyong mga video greetings and happenings sa TFC This Week. Hakutin na ang video camera at barkada dahil sa Telebida, kayo ang diva. Different favorites, TFC This Week. Different gimmick, TFC This Week. Your week's complete with TFC This Week. TFC this, TFC that. Halo-halong rekado ng mga programang kinababaliwan ninyo. Sangkapan pa ng at ng mas pinaganda, mas pinag-global